Ngayon ay araw ng mga patay. May tanong ako sa iyo, kapatid. Kapag ako ay namatay, ano kaya ang iyong mararamdaman? Wag naman! Marami tayong ganyan reaction. Pagtungkol sa usapang kamatayan, lahat tayo takot. Halos lahat naman ng tao takot sa kamatayan. Ikaw ba? Takot ka rin ba mamatay? Ayaw nating mamatay. Lalo na sa mga edad na katulad natin, nasa mid. Bata pa masyado para mamatay. Pero alam nyo ba, kahapito, na ang buhay pala ay hindi tungkol sa pahabaan. Ang buhay daw talaga ay tungkol sa kung paano ka namuhay. Yan yung na-realize ko after nung misa kanina. Sabi doon that huwag kang mabalisa. Manalig ka sa Diyos, manalig ka sa akin. Sa buhay ng Ama ay maraming silid. Kung hindi ganon, sasabihin ko sa iyo, at ako ay paroroon upang ipaghanda ka ng iyong matitirahan. Pagkatapos kong ipaghanda, ako ay babalik upang isama kita. Alamin mo, doon sa part na yun alam ninyo ang aking dinaanan. Nagtanong bigla si Thomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ang daan. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Dun sa line na ako ay babalik at isasama ko kayo. Anong dating? Isasama ka na sa langit. Diba parang yung part na yun yung ayaw natin, yung kamatayan. Literal na kamatayan, ayaw natin. Pero bakit nga ba ang mga tao takot mamatay? Ang nakikita ko, based din sa mga naririnig ko, ayaw ko pang mamatay, maliliit pa ang mga anak ko. Ayaw ko pang mamatay, gusto ko pang yumaman. Yung mga ganon. Usually, ayaw nating mamatay because of our attachment in life. Yung masarap ang buhay, enjoy dito, enjoy doon, di ba? May problema pero masusog. Alam mo, yun yung makulay na buhay, yun yung ayaw natin iwan, yung buhay dito sa mundo. So, yung attachment na yon ang ayaw nating mawala. Kaya, ayaw nating mamatay, takot pa tayong mamatay. Mga anak natin, nag-aaral pa, kahit ako. Diba? Iniisip ko yung nung may sakit ako, nung nagkaroon ako ng problema sa health ko, ang alalahanin ko lagi is, paano yung mga anak ko pag ako'y nawala. So, kailangan kong lumaban. So, takot na takot akong matulog kasi baka bigla akong mamatay. So, yung part na yon naunawaan ko nitong huli na ito ay hindi tungkol pala sa pahabaan. Paano tayo namuhay? Yung tipong, ano ba yung sasabihin ng iba kapag ikaw ay namatay? Your image, kung paano mo ginawa. Yun pala yung ibig sabihin ng kung paano ka namuhay. Kahit short time pa lang yung naging buhay mo dito sa mundo, pero maganda yung mga ginawa mo, marami kang taong pinakasamahan, marami kang taong natulungan, marami napasaya, wala kang masyadong nakagalit, diba? So yung buhay na yun, yung mas maganda. Hindi tulad ng mahaba nga buhay mo, mayaman ka nga, pero ang dami namang problema mo, ang dami mo namang taong sinagasaan. Pagdating mo dun sa langit, nasa impyerno ka. Walang katapusang impyerno ang magiging buhay mo. And yun yung pangalawang dahilan, bakit yung iba ayaw mamatay? Ikaw, yung attachment ba o dahil nung ikaw ay makasalanan? Kasi natatakot ka na nag-aabang sa'yo si Satanas dun sa nag-aapoy na dagat sa impyerno. Natatakot ka dahil yung mga may iwan mo. Natatakot ka dahil meron ka pang gustong abutin sa buhay mo. Ayaw mo pang mamatay dahil sa mga pangarap mo.
But spiritually, ang physical na kamatayan daw is pintuan or pintuan para sa bagong buhay dun sa langit. Pintuan patungo sa Diyos. Kung ikaw ay mabait. So lahat naman tayo pag namatay gusto natin mapunta tayo dun sa heaven. And nandoon nga daw yung buhay na masaya. Katulad na lang nung sinabi dun sa Mateo 25 verse 31 to 36, yung judgment day, kung paano sinasala yung mga taong makasalanan at mga mabubuti. Ang sabi doon, sa pagdating ng anak ng tao, si Jesus, titipunin niya lahat at pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng isang pastor sa mga alaga niyang kambing at tupa. Ilalagay niya sa kanan ang mga tupa at ilalagay niya sa kaliwa ang mga kambing. Sasabihin niya sa mga nasa kanan, yun yung mga mabubuting tao, na halik kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kaharian na para sa iyo. Diba sinabi kanina doon sa verse natin sa Juan 14-16 naman yon, na may inihanda na, diba, na silid, maraming silid. Tapos dito naman, ini-invite na doon sa judgment naman kung paano makarating doon. So, yung mga nasa kaliwa naman ay, diba, ilalagay sa impyerno. Ilalagay sa walang katapusang kaparusahan, sa nagdagat-dagatang apoy ang tawag natin. Tapos, di ba tinanong pa kanina may nagtanong doon sa verse kanina na kung paano, sinabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Sa judgment day, paano ka makakalusot ay yung paano itinuro, kung ano yung mga tinuro ni Jesus. Si Jesus ay yung Bible. Si Jesus ay yung salita ng Diyos. Kung ginawa mo yun, ikaw ay nandoon sa tamang daan na kay Jesus ka. Paano ba yon para mas malinaw? Sinabi doon sa verse natin na isa, Mateo 5:31, 25:31 to 46, sinabi doon na ako ay nagugutom at iyong pinakain. Kung paano, no? Paano ako ay nagugutom at iyong pinakain. Ako ay hubad at iyong dinamitan. Ako ay nauhaw at iyong pinainom. Ako ay nagkasakit at nabilanggo at iyong dinalaw. Ako ay dayuhan at iyong pinatuloy. Nang gawin ninyo ito sa pinakahamak na tao, ito ay ginawa na rin ninyo sa akin. So, yung part na yon do sa happy thoughts natin, it's all about how you live in life. Kung paano ka namuhay. Ikaw ba yung taong may nakitang nagugutom, binigyan mo ng pagkain? Hubad, binigyan mo ng masusuot? Bilanggo sa mga kasalanan at iyong dinalaw? Ikaw ba yung nagbigay ng tirahan sa mga walang matuluyan? Tingnan nyo it's all about kung paano tayo nakipagkapwa. Paano natin tinrato ang ating kapwa. Yun yung daan na sinasabi ni God patungo sa langit. Spiritually, kung gusto mong makapasok sa pintuan ng langit, si Jesus yung daan, ang katotohanan at ang buhay. Yun yung paraan para tayo ay mas maging kalugod-lugod sa Diyos. And eto pa yung iba. Ang kamatayan ay hindi lang tungkol sa spiritual, yung mamamatay ka. Sa physically mamamatay ka. Ang kamatayan ay maihahalin tulad ko rin sa kamatayan ng pag-asa. Sa buhay natin, nagkakaroon ng problema, namamatay tayo, nagiging down tayo, namamatayan tayo ng ng tiwala sa sarili, nagagalit tayo, namamatay ang ating pag-ibig sa kapwa, sa mga kaibigan natin, sa mga kapamilya natin. Yun yung kamatayan. Yung mga problema, yan yung mga nagbibigay sa atin na kamatayan. Pinapatay yung ating sigla para sa pakikipaglaban, para sa
sa journey ng ating buhay. Yung mga problemang yan, yan yung mga pumapatay sa tao, yan yung kamatayan, pwede nating sabihin. Pero alam niyo ba, gamitin pa rin natin yung verse that sinabi ni doon sa verse that yung kamatayan, yun yung pintuan para sa bagong buhay. Yung kamatayan, kanina sinabi ko, ay pintuan patungo sa langit. New life. Dito, new life din, yung kamatayan, yun yung problema, yun yung pintuan, yun yung starting point para magkaroon tayo ng new life. Nagkaroon ka ng problema, dapa ka, lahat na lang nang sabihin natin kung ano man yung meron ka, kabiguan sa buhay. Yung part na yan ay may ihahalin tulad natin na parang isang kamatayan. And katulad nga ng sinabi ko na yung kamatayan na yun ay isang pintuan para sa bagong yugto ng ating buhay. Ngayon yung pamamaraan, again, sinabi dun sa verse, di ba, ni Jesus, natatakot tayo, di ba? Sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa, manalig lang kayo sa Diyos at sa akin. Dahil sa bahay ng Ama ay maraming silid. Kung hindi man ganon, kung hindi man ganon, ay sasabihin ko sa iyo at ako ay pupunta ron para ipaghanda kita ng matitirahan. Ano yung ibig sabihin? Ano yung message sa akin nun? Ang message sa akin nun is, laging nandiyan talaga si Jesus para tayo ay damayan, para tayo ay tulungan. Basta manampalataya lang tayo at manalig sa Kanya at sa Diyos Ama. Kapag tayo ay nananampalataya sa Kanya, tuturuan niya tayo, ituturo niya ang daan papunta dun sa new life na gusto natin. So, anong gagawin natin? Huwag tayong maging mataas, di ba? Huwag tayong maging madamot pag may nangangailangan. Huwag tayong maging madamot sa mga taong nagkasala sa atin para magbigay ng pagpapatawad. Huwag tayong madamot na magbigay ng damit sa mga walang masusuot. Anong ibig sabihin nun? Kapag tayo kasi may mga karanasan, kabiguan sa buhay, lalo na yung mga naloko, hindi na tayo open para makipagkapwa tayo. Hindi na tayo open para tumulong, para magbigay ng opportunity sa ibang tao, na makipagkaibigan sa ibang tao. Diba? Ang turing na natin sa kanila ay mga bilanggo. Kaya wala na tayong oras para sa kanila, para bigyan sila ng pag-asa para makapasok sa ating mga buhay. Ganyan tayo kapag tayo ay nadapa na, nagiging hindi na maganda yung pakikitungo natin sa kapwa. Pero kung tayo ay naniniwala sa Kanya, ayun, ibibigay niya sa atin ang buhay na walang hanggan. Magkakaroon tayo ng masayang buhay, ng opportunity para sumaya muli. Kung tayo ay namatay man sa buhay natin, sa mga pangarap natin, sa mga plano natin, laban lang. Physically, emotionally, namatay tayo. Doon sa isang area naman, kamatayan, spiritually, yung ating mga kasalanan, ating mga gawin, para tayo pagpalain ng Diyos, para tayo i-welcome doon sa kaharian na ibinigay, na inihanda ng Diyos para sa atin, kailangan nating pumasa doon sa sinabi niya, damitan ang mga walang susuotin, pakainin ang mga nagugutom, dalawin ang mga bilanggo. Kasi kung ano man ang ginawa mo, diba? Lahat ng mga ginawa ninyo ito sa pinakamahamak na tao ay ginawa nyo rin sa akin. Kaya tayo maging mabuting tao. Ang buhay ay hindi pahabaan. Ang buhay ay tungkol kung paano ka namuhay. Ano ba ang sasabihin ng ibang tao kapag namatay tayo? Your image. Sila ba ay malulungkot o matutuwa? Ang kamatayan ay pintuan para sa bagong buhay. Ikaw, pag ikaw namatay,
ano kaya sasabihin ng ibang tao